Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kumusta na, kapanalig? Alam mo ba na mahigit pa sa 50% ng world population ay nakatira sa mga tinatawag nating mga cities o urban areas ngayon. Pagdating daw ng 2050, abay malapit na yan, tinatayang dodoble pa ang bilang na ito. Sa nakalipas na mga taon, mabilis din ang naging pag-usbong ng mga lungsod sa Pilipinas. Ang Metro Manila, Cebu, Davao, at iba pang pangunahing lungsod ay nakaranas po ng masiglang pag-unlad dulot nga ng patuloy na pagdagsa ng mga tao mula sa kanayunan na naghahanap ng mas magandang oportunidad sa mga syudad. Ang paglago ng populasyon sa mga lungsod ay nagbunsod ng pag-usbong ng mga negosyo, infrastruktura at mga trabaho. Ang mga lungsod ay naging sentro ng kalakalan, edukasyon, kultura, at naging pangunahing puwersa sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya kapanalig, kasabay ng mabilis na urbanisasyon ay ang paglitaw ng iba't ibang hamon. Sa pagdami ng tao, ang mga resources ng mga syudad ay masyadong nabanat. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng kakulangan ng sapat na pabahay para sa mga dumaraming mamamayan. Kaya dahil dito, nagiging laganap ang informal settlements na nagdudulot ng mga isyong pangkalusugan at pangkapaligiran. Ang kakulangan ng espasyo, kasama na ang mataas na halaga ng lupa, ay nagiging hadlang sa pagtatayo ng mga abot-kayang pabahay. No? Kailan tayo magbabago ng ating housing priority sa Pilipinas? At bukod dito, kapanalig, ang masikip na trapiko, polusyon, kakulangan ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan ay ilan pa sa mga hamon na kinakaharap ng mga urbanisadong lugar. Ang mga problemang ito ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng buhay para sa marami nating mga kababayan. Mas matingkad ang hamon ngayon sa urbanisasyon dahil sa climate change. Habang dumadami, lumalaki ang mga syudad, mas lumalaki ang exposure at vulnerability ng mga tao sa mga epekto ng climate change. Sa pag-init ng mundo, kung hindi maayos ang urban development, mas maraming mga tao ang mahaharap sa mga sakuna, gaya ng pagbaha, erosyon, at maging pandemya. Kaya't napakahalaga, kapanalig, na ang urban development ay may kaukulang plano na magtitiyak na ang mga syudad ay green, resilient, inclusive. Kapag ang mga syudad ay napapabayaan, maaari ito magdulot ng urban sprawl na mahirap na ayusin at kontrolin. Sabi nga sa Catholic Social Teaching Laudato Si ni Pope Francis, hindi sapat ang mga half-baked efforts natin na balansehin lamang ang proteksyon ng kapaligiran sa financial gain o ang pagpapreserba ng kalikasan sa kasulungan o progress. Nakikita na natin sa ating kapaligiran at mga syudad ngayon, kapanalig, na mas mamapangit ang kalidad ng buhay kapag nasisira ang kalikasan. Kapag nababanat ang mga supply ng resources at nakakaubusan na ng mga likas yaman. Kapanalig, huwag nating hayaang mangyari ito sa ating mga syudad. Napakahalaga na hindi lang tayo maging tapat na lingkod. Dapat na maging mahusay na stewards ang bawat isa sa atin sa mga yaman na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.